Mayong buntag mga kahigalaan. Mayong udto. Murag udto na. Mga alas 11 na. So, ato ibalik ang ato nga schedule karon Biyernes. Pasensya lang nga wala ta kabalik atong Lunes kay naay mga kakulian o dili ta makontrol ang mga ginagmay nga sirkumstansya tungod sa daghan ang atong maabot nga mga priority. So, karon balik ta Biyernes. Mga kahigalaan o mga kaigsunan nga naa sa kahanginan. Salamat kaayo nga ang Ginoo wala gap pabaya, wala siya naga failure. He didn't fail the all the opportunities and all the chances diin kita tanan gitagaan gid niya og higayon, gitagaan niya kitag time, gitagaan kita niya og tanan nga ah, responsibilidad, tanan nga pag-asa, paglaom na tanan sa ato nga gitugyan sa Ginoo. Depende lang sa ato nga pag-accept. The acceptance is the most important. Depende sa atong pag-accept kung willing ta sa iyang hatag kanato, sa iyang tanyag kanato ang tanan nga mga higayon may tungod sa atong pribilehiyo paingon sa kaluwasan. Ang importante diri sa yuta mga kaigsunan way lain mao lang gyud ang atong kaluwasan. Kay kung hisgutan ta ang atong kinabuhi diri is just a stranger. Ingon sa Biblia, we are just passing through as a stranger in this world. Especially, lalo na nga kita na nanubli sa sala. We are all the heirs of the law. Munang ingon ni Paul, all human being in this world are all heirs of the law. Kung sa man bot pasabot, kita tanan paglapas sa napulo kasugo sa atong naunang ginikanan after their transgression, totally all the human being, all Adam and Eve and their generation. His generation. I'm pointing to Abraham. I mean, Adam. His generation. All are so-called heirs of the law. What does it mean? Unsay bot pasabot ni Paul? Tanan nga kaliwat ni Adan diha kay iba mga manunubli o mga inheritors of the law. Muna ingon ni Paul, heirs of the law. Why? Paglapas nila sa napulo kasugo, prinsipyo sa napulo kasugo dito sa Garden sa Eden nga nagaingon, thou shalt not eat. That is the principle of the Ten Commandments, which is Christ Himself. Pag ingon niya nga thou shalt not eat, siya na, mo nang napulo kasugo, siya. Ang prinsipyo nga naa sa iya, di ba, discuss na nga, principle means uprightness or truth. So pag ingon niya nga, dili ka magkaon, mo na siya ang napulo kasugo nga siya, nga truth, nga uprightness. The law is holy, the law is true, the truth, the law is the light, the law is just. Mo na si Jesus. Mo na siyang gitawag ni Paul nga dispensation of grace or mystery of Christ in the manifold wisdom of God. Manifold wisdom meaning all the possibilities, all the chances
all the opportunities, all the system, all the directions. Somehow, the Lord or God can express His proposition or favor, pabor, proposition, express His love, express His feeling to ransom and to save human being, to reclaim human being after fall to sin, after fallen, after man falls to sin. Mao na sa ang manifold wisdom nga ang buot pasabot ni Paul nga heirs of the law, you are heirs of the law, meaning wala na gyud tay pag-asa nga mabakwi pa nga righteous human nahulog ang tao sa pagpakasala, nahulog man ang tao og ang righteous nahulog sad, na take away, it was banished from the robe of the human being. Kaysa wala pa ang tao nakasala, ang robe sa human being is the righteousness of the law. Ginapanapot sa ni Adan og ni Eva ang righteousness of the law. Since wala pa sila nahulog sa sala, righteous sila because of the law. And that law is the mystery of Christ, which is He. Siya ang balaod. So ginapanapot nila ang mystery of the law because of Christ. The righteousness of the law. Muna nga, wala pa sila nakasala, righteous sila because of the righteousness of the law that they have in themselves as their robe. But after fall to sin, after their transgression, the righteousness of the law was cut off. It was taken away. So mo na sang bot pasabot ni Paul nga, you are heirs of the law. Pagkahulog sa tao sa sala, manunubli na kita sa kamatayon sa paglapas sa sala. Tanan na kita mga matay kay naglapas sa sala. Kay ang pagkamalinapason, sala, o ang bayad sa sala, kamatayon. That's why God said, do not eat. Once you will eat, you will surely die. So gitawag ta ni Paul nga, heirs of the law. Inheritor of the law. Nga ato gilapas, inheritor na ta sa deeds of the law. Kung sa man ang gitawag nga deeds of the law, ang penalty sa balaod nga maog yun ang impierno, mo nang deeds of the law. Mo na ingon ni Paul nga, no one is being justified by the deeds of the law. Galatians 2:16. No one is being justified by the deeds of the law. Wala nagapasabot nga, wala kagi pakamatarong pinaagi sa pagtuman sa balaod. Dili. Ang dead means penalty na sa balaod kung imo lapason. Mao na ang puwente nga level to spiritual form. Kung magsabot ka sa Biblia, pag ingon ni Paul, no one is being justified by the deeds of the law, meaning malinapason ka sa balaod, wala gyud sa inyo pamatarongon sa buhaton sa balaod kay itagbong ka sa kalayo. Mao na sang deeds of the law. No one is being justified by the deeds of the law because you transgress the law. Mao na nga ato ginikanan nga nauna transgress nilang balaod. Muna ingon ni Paul nga, you are the heirs of the law. Meaning, ang balaod na ang hukom kanimo sa kalayo kay gilapas mo. Munang manunubli kita, inheritor kita sa kamatayon nga isilot gikan sa balaod. Kaya ang balaod mong maghukom kanato. Munang mga gasinggit nga balaod dili makaluwas nga wa gasabot sa plano sa kaluwasan. Wala ka intende sa pulong nga ginasaysay ni Paul, sa mga explanation ni Paul, sa mga pag-expound ni Paul. Kay ngano, ingon nila si Paul daw, controversial, contradict, kay tungod, dili nila naintindihan ang spiritual level, spiritual form of understanding and explanation because gihiruhan na ni Satanas ang ilang utok, uban na gid sila
sa concept ni Satanas because Satan's own this world. Satan counterfeit this world. And all human being is under the property of Satan in this world. Muna sang tinuod. Kung wala ka gatuon sa plano sa kaluwasan, you are the property of Satan. Kay maurla na ang kulba ni Satanas. Kung ang tanan nga tao magtuon sa plano sa kaluwasan, wala na say madala. Wala na say matintal. Wala na say madani paingon sa kalayo. Paingon sa impierno. Wala na. Kung ang tanan nga tao nagtuon lang sa plano sa kaluwasan, og ila na intindihan, og ila gikinabuhi, og ila gisubay ang direksyon sa right track nga maong plano sa kaluwasan, si Satan wala nay madani. Muna nga iyagi ditor ang kamatuoran og iyagi hiruhan ang kisipan sa mga katawhan nga si Paul dili basahon kay kontrobersyal, si Paul contradict, si Paul dili maintindihan kay perti ka lisod. Muna ingon ni Peter, the epistles of brother Paul so hard to be understood. Hard to be understood. Why? Because it is unlearned. Muna ingon ni Peter. Kay wala gitun-an, kay dili mo tuon, kay gihiruhan na ni Satanas ang ilang kaisipan. Gilitag na ni Satanas ang ilang kaisipan. Counterfeit na sila ni Satanas. Dili na sila kasabot pag-interpret sa right up ni Paul kay si Satanas na mong ilang amahan. The liar. Ingon sa Hebrew 13:9. Don't be carried about the diverse and strange doctrine of Satan. Episo 4:29 ingon Paul, let not corrupt communication proceed out of your mouth because you are deceived by the devil. So let the devil not to hinder you. Who hinder you? Because of this plan of salvation wrought by Paul. Satan is hindering you. Manang mga statement ni Paul nga lisod kayo, nga wala maintindi sa tanan mga magwawali sa tibuok kalibutan. Kaya ang tanan nga magwawali sa tibuok kalibutan, gihiruhan na ni Satanas, sakom na ni Satanas, counterfeit na ni Satanas, sakop na ni Satanas, property na ni Satanas, ang tanan nga magwawali sa tibuok kalibutan, lalo na ang mga members nga ilagi deceive na apil na og property ni Satanas. Kaya nga naman, walay isa nga pastor ako na dunggan, reverend, revivalist, o kinsa siya nga magwawali nga kunohay, biblical, Bible student, Bible man, but they belong to scribe and Pharisees, great pretender, showing of their own selves and their own boast of their own lust of the flesh. Ila lang ipasigarbo ang ilang unod. Aron engnon nga kunuhay magwawali, kunuhay reverend, kunuhay pastor, but they are sakum by the devil because they don't preach the real teaching of the plan of salvation in the right up of Paul. They are ignorance of the plan of salvation. So nobody can be called the man of God except those who are studying right concept, right perception, correct interpretation about the plan of salvation. Kung ikaw gatuon sa plano sa kaluwasan nga tininood ang imong pagsabot, open-minded ka nga tudluan ka, imo intindihon ang direksyon o ang iyang thought ni Paul, may tendency nga maka-welcome ka sa second coming. Apan wala pa ko kakita, wala pa ko kandungog, sukad masukad, magwawali nga nag-interpret through and correct interpretation of the plan of salvation, nag-study deeply about the plan of salvation, o gi-priority exclusively the plan of salvation. Nobody, no one, wala gyud may nagtuon ana, wala pod nakasabot ana, kay wala man sila ka undergone sa usa ka Doctor of Divinity and Doctor of Theology nga nagatudlo anang plano sa kaluwasan through and correct interpretation in the right up of Paul. Wala! Munang mga Adventista musinggit na ang balaod dili makaluwas because they are ignorance of the plan of salvation.
Kay wala may nagtudlo nila nga insakto nga professor, insakto nga instructor, true instructor, proper instructor, liable instructor, oriented instructor about the plan of salvation. They didn't undergone. Nobody from the MBC who understood that because they don't give any attention and they don't concentrate about the teaching of the plan of salvation. And that is their mistake, including the whole world. Their mistake is they didn't understand the plan of salvation and they are ignorant about the teaching of Paul because they said Paul is controversial and contradict, and that is the injection of the devil to their mind. And they were all counterfeit by the devil every now and then, especially today. Si Satanas, na poison niya nagyod ang tanan nga katawhan sa tibuok kalibutan. Except lang nga subay sa plano sa kaluwasan nga may perception nga gigaydan sa Holy Spirit. Ako karon nga ko sa inyo sa tininood. Wala ko dire handom nga maghimo o magtukod sa akong pagtuluohan. Pareho sa uban nga naghimo-himo sa ilang religion. Kunuhay religion, walay religion nga makaluwas. Walay pagtuluohan nga makaluwas except kining ginatudlo ni Paul sa plano sa kaluwasan nga ang tinuod nga pagtuluohan sa Ginoo. Dili pagtuluohan ni Satanas. Kaya ako nangugat na kog sulti ani kay scared ko kayo. Og di gi ko ganahan maminaw kining mga magwawali nga puro tanan balo. Pasikat daw, intelente kayo magbasa sa Biblia, intelente kayo mag-explain sa Biblia, pero their explanation is only level to their own selves, to their own lust of the flesh. They explain the Bible because of the flesh direction, because of the pleasure of the world, because of comfortable of the world, pleasure. Mao na ang ila ginahimo sa tanan nga magwawali. Bisan unsaon nimong saysay sa Biblia kung dili mo maintindihan ang plano sa kaluwasan, that is nonsense. Gitawag lang na sa spiritual view, gitawag lang na siya nga inspirational talk, values, counseling through inspirational talk, and that is not the plan of salvation. Ang plano sa kaluwasan niaya sa write up ni Paul nga what to do, what is the proper concept, what is the real wisdom of the manifold wisdom, what is the real direction of the dispensation of grace, what is the real direction of the mystery of Christ given to Paul, what is the real direction of the manifold wisdom of God, and the workmanship of Christ. There should be a deep explanation and understanding about this workmanship of Christ. And you do not know that. No one in this world can explain that because they are ignorant of the plan of salvation. So they do not know to explain workmanship of Christ. They do not know how to explain manifold wisdom of God. They do not know how to explain mystery of Christ and the dispensation of grace. That's why they are only good in term of righteousness by faith. They do not know that. In term of justification by faith, they do not know that, how to explain that deeply, spiritually level. Justification by faith and righteousness by faith. They are ignorant of that because they do not know what is the teaching of the plan of salvation. So mga kaigsonan, kining plano sa kaluwasan, ang iya ra gini direksyon nga intindihon ta ang tanan nga write up ni Paul about sa manifold wisdom of God.
what? Dispensation of grace, righteousness, righteousness of faith, mystery of Christ, and workmanship of Christ. These things, all these things are the major terminologies in order to explain or expound the plan of salvation. And so when you understand all these things, then you will know what is the light behind the gift, grace, tabernacle, covenant, law, love, faith, believe, and above all, obedience. Then you can explain that. You will know how to explain that properly in a right direction, in a clear and clean explanation, spiritually level. If you know the whole concept and perception of the plan of salvation, then you can explain clear, and you will have peace of mind and foundation in your heart and in your whole understanding of the plan of salvation. You have already foundation in your stand as a man of God, as a spiritual stand in the presence of God. Then Satan cannot destroy you anymore. Satan cannot do to tempt you anymore. And Satan has no power to hinder the truth that you have learned in the plan of salvation. Mao na ang importante mga kaigsunan. Kining plano sa kaluwasan, sa wala pa na-reveal, muna gitawag ni Paul nga, we are heirs of the law. Pero pag reveal na sa plano sa kaluwasan, gitagaan ta og paglaom or hope. Paglaom. Pag-asa. Gitagaan na ta pag-asa. We have all the hope pag-reveal sa plano sa kaluwasan. Because of the plan of salvation, after the revelation of the plan of salvation, there came the hope, ang pag-asa, paglaom og pag-asa nag-abot na, nga dili na ta mahimong heirs of the law. Kanang kapadayon singget nga ang balaod dili makaluwas, o kanang sige bantay gihapon sa paglapas sa balaod tungod sa Domingo. Sunday keeper. That is very dangerous because Sunday is the sale of the devil. If you will continue on that stand, then you will still belong to the statement of Paul says, you are the heirs of the law. Heirs of the law. Manunuble ka mo sa silot sa balaod nga among pagkamalinapason because you still consistent to transgress the law because of keeping the seal of the devil, which is the first day of the week. First day of the week is Sunday, and that is the seal of the devil. The seal of God is seventh day of the week. The Lord said, remember the Sabbath day to keep it holy. In 6 days, do all your works, things that you are going to do, your labors. On 6 days, but on the 7th day, it is a day to rest. And the Lord sanctified it and blessed it and rested it. And so he said, remember this day, the remembrance of creation. And this day is a seal between you and me, that you will know I am your God, and I will know you are my people because of this Sabbath day, the 7th day of the week. Mao na siyang naa sa Biblia. Wala na ilain truth diha. Sa adlaw nga inugpahulay, the truth beyond there in the 10 commandments
read in the book of Luke and Matthew. Matthew 18. And also in Luke. You will find there the 10 commandments uttered by the Lord to the young man. If you want to be saved, keep this commandment. And he enumerated the part of the 10 commandments, so on. And the young man was sober. He's sober because he understand that what kind of a man he is. He was facing the time. Naginulsol siya nga iya giusyusuhan si Jesus. Iya gibudol-budol si Jesus. Gitubag sa ni Jesus straightforward. Og naintindihan niya nga si Jesus tinuod nga Misaya. Nagpaminghoy siya og naglakaw nga naulaw. In the book of Luke and in the book of Matthew, dira ninyo makita ang tinuod nga kamatuoran sa plano sa kaluwasan. Mao na ang giwali ni Ginoong Hesus. That is the plan of salvation. Nga wala maintindihi aning magwawali nga mga balo nga wala kasabot. Sige lang wali, sige lang wali. Abi nila ang ilang pag-explain sa ilang wali nga unod nun. Abi nila correct gyud sila. Murag insakto gyud tanan, murag perfect gyud, pero linlang na ni Satanas kay wala gitun-i ang plano sa kaluwasan. Wala nila nasabti. That's why gideceive ni Satanas. Change the truth into lie. Munang tanan nga mga religion gasimba sa adlaw nga Domingo kay mauna ang litag ni Satanas. First day of the week is the cell of the devil, cell of Satan. Pag abot na sa plano sa kaluwasan nga mong grasya, diya nag-abot ang pag-asa, ang hope nga kung maintindihan ta, mawala na sa ato ang heirs of the law. Dili na ta manunubli sa balaod. Dili na ta inheritors sa deeds of the law. That's what I mean. Pag-abot sa plano sa kaluwasan, we are not no longer the heirs of the law. Dili na ta inheritor sa penalty sa balaod. Dili na ta inheritor sa hukom sa balaod nga isugba ang mga transgressor o makasasala tungod sa inheritors of the law because they transgress the law from the start. From the blood of Adam and Eve, we are the inheritors of the law. Kung nang ginamini Paul nga kung wala tagasabot sa plano sa kalawasan, kanunay gyud ta nga masunog sa kalayo kay inheritor ta sa penalty of the law. Muna ingon ni Paul, no one is being justified by the deeds of the law because you inherit, you inheritor, you did it. You're the inheritor of the law, meaning you are the transgressor of the law. So nobody is being justified by the deeds of the law because the deeds of the law, the transgressor or the inheritor should be burned into the lake of fire because the word of the Lord stood fast when he said, you will surely die. When you eat, you will surely die. Munang tanan kita, mga matay na gyud kay inheritor ta sa kamatayon nga maong paglapa sa balaod ug ang bayad sa kamatayon. Sa balaod nga nakasala, mao ang kamatayon. Munang gitawag ni Paul, you are the inheritors. You are the heirs of the law. Nang gabasa-basa dira sa Biblia, pagbasa nila nga nag-ingon si Paul nga, without faith, without grace, you are the inheritors of the law. Meaning, you are the heirs of the law. So, ang ila pagsabot nga, kung magbantay ko no sa balaod, wala na pag-asa kay heirs of the law is transgression,
keeping the law is still no chance to be saved because we are the heirs of the law. Because the law, we are no longer under the law, but under grace. Mao nang ilang pagsabot. Mao na makaingon ko nga, dapat i-constructive ka na ng polo nga bugo. Kinanglan na tamag, toon aron di ta magbugo. Kung ingnon gani ta nga bugo, constructive ka na siya unta nga reminder nga magtuon ta. Dili ta masuko, magtuon gyud ta kay aron di ta ingnon bugo, constructive. Pero karon makaingon gyud ko nga ang bugo, tinuod gyud ang bugo. Di kasabot sa teaching ni Paul. Di kasabot sa explanation ni Paul. Kay abi nila si Paul, pareho nila nga gihiruhan ni Satanas ang kaisipan, nahimo ng litag ni Satanas ang ilang mga perception o concept. Nya si Paul kay spiritually nourished, spiritually genius, and scholar. So dili mo kumpara ray mong utok kay Paul, lalom-lalomon mong pagsabot kay Paul, aron dili ka tinuod nga bugo. Pag ingon ni Paul nga you are still the heirs of the law, meaning tungod kay wala ka kasabot sa plano sa kaluwasan nga ang balaod nga gilapas nahimo tang inheritors sa pagkasala o makasasala isugbata sa kalayo. Muna ingon ni Paul nga no one is being justified by the deeds of the law. Kay isugbagi ka sa kalayo kay gilapas mo ang balaod. So ang deeds dira penalty sa maglalapas, penalty sa mga transgressor, penalty sa heirs of the law. Tungod sa atong ginikanan nga makasasala, we are the inheritor, heirs of the law, gitawag ni Paul. Pero pag abot sa plano sa kaluwasan, nag-abot ang pag-asa nga sabton ta ang plano sa kaluwasan. Kay kung naana ang imo pagsabot lalom sa plano sa kaluwasan, kasabot na pud ka sa terminology nga faith, kasabot ka sa terminology nga grace, kasabot ka sa terminology nga gift, kasabot ka sa terminology nga tabernacle, kasabot ka sa terminology nga covenant and law itself. That is the dispensation of grace, the mystery of Christ, the manifold wisdom of God, and the workmanship of Christ. Daghana sa explanation nga depth kaayo anhemos kuha kay tudloan ta mo aron di ka mabugo. Ang problema ni ako sa YouTube channel, dili kayo maminaw ni mga pastor nga mga tingkoya na og mga stiff neck kay hiruhan na ni Satanas ang ilang mga kaisipan. Naluoy ko sa mga hearers. Naluoy ko sa inyong mga sakop. Inyo na sila dani, deceive na sila tanan tungod sa litag ni Satanas nga inyo ginawali o ginatudlo sa ila ang litag ni Satanas because of transgression of the law, and you are still under the heirs of the law because you do not know what is the plan of salvation all about. You do not know what is the light behind the plan of salvation. Mga magwawali, sana ako malipay ko nga dili lang ako gawali aning plano sa kaluwasan kay dili ko ni kaya. Pero tungod sa inyong pagkatingkoyan nga pakitluoy unta ko nga magtuon mo sa plano sa kaluwasan aron daghan na ta. Pero tungod man sa inyong pagkatingkoyan, ako na lang ni i-sacrifice. Bisan pila na lang kabuk ang maminaw nako kay ako raman isa daghan ang dili magtuo. Kay maingon sila, siya ra usa mas priority ning daghan kay one mind is not good, but two is better than one. Mo nang ilang mga concept nga gi-inject ni Satanas. Kana si Brad Ball, dili man na siya ka daog sa pagpangwali kay siya raman usa. Tanan dagan ang gawali. Bahin aning balaod nga dili makaluwas. Ang balaod dili makaluwas kay walay kamot. Ang balaod dili matuman kay walay taong perfect. Mo nang litag ni Satanas. So ako nagalaom lang ko nga may isa duha nga makapaminaw ug masubay gid nila ang kamatuoran tungod aning plano sa kaluwasan. Mao ning akong kadaogan nga kalipay digto sa langit. Yang number one nga malipay nga magtuon sa plano sa kaluwasan ug maintindihan nila totally hublas the bold explanation of the light beyond the plan of salvation, the principalities and powers
in the heavenly places, they will be happy. All the member of the Godhead, they will be happy. All the angels who obeyed the principle of the heavenly dominion, which is the 10 Commandments, they will be happy if they will see one person or one soul that will study hard and understand and absorb the teaching of the plan of salvation and the light of the plan of salvation because of this writing of Paul, revealed by Paul, revealed to Paul from heaven. So mga kaigsunan, dili kita magkalimot nga tun-an ta gid ni ang plano sa kaluwasan. Pinaagi aning gi sulat ni Paul gikan sa Roma hantod sa katibuk-an nga mga libro nga ang gisulat diri sa Biblia. From Roma down to James. Mo nang boundary. Before ni James, mo nang katapusan niya nga libro. I think 14 books he wrote here from Rome. Roma, Galatia, Ephesians, Colossians, Corinthians. All the books that he wrote because of the plan of salvation that he expound and explain. That's why Paul said, when you read, understand my knowledge about the mystery of Christ from the dispensation of grace down to the manifold wisdom of God and the mystery of Christ and workmanship of Christ. So, mga kaigsunan, ako na nasaysay sa inyo ang untog yun kung ngano nga may plano sa kaluwasan. I hope nga naintindihan nyo tanan ang punting sa akong panghuna-una, pointing to the higher form in a spiritual level, the light and the proper direction why there is plan of salvation. What is the purpose of the plan of salvation? And what is the light in the Bible? What is the correct and true good news in the Bible? There is no other else. No one except this, the write-up of Paul, because this is the revelation of the plan of salvation. Episode chapter 3. You read that. And that is how to discover and understand what is plan of salvation revealed unto Paul. So mga kaigsunan, kaya ang ato purpose kanunay, magbasa mangyud ta sa pulong sa ni Paul, nga iya sa pulong pud sa Ginoo nga reveal kay Paul, basahon ta kanunay ang write-up ni Paul aron ma-interpret ta si Paul. Karon natay libro karon nga gusto ko mabasa ta ni. First Thessalonian. First Thessalonian. Ang iya diri nga context gusto ko maminaw gyud mog maayo. I-concentrate nyo ang inyong dalunggan ani. O iwani ang inyong unod-non nga concept. Please, do not adapt your fleshly lust of your flesh. Take it away and put instead of that, receive the spiritual concept in your mind. Let us study this in a spiritual level. Kining First Thessalonian, importante ni mga kaigsunan, importante ni kaayo. Kung kinsa ninyo karon, pasalamat ko ninyo kay ang goodness sa Ginoo, ang kindness sa Ginoo, ang humot nga kindness and goodness sa Ginoo. Na niya kanato matag oras, matag minuto, matag adlaw, dili masaysay ang kindness sa Ginoo because of this plan of salvation. Ang iyang pagkalumo, ang pagkaluoy, gugma niya tanan,
all the kindness nga gina-express sa Ginoo kanato matag minuto, matag oras, matag adlaw, matag tuig because of this plan of salvation. Kaya wala pa niya takop ang provision sa plano sa pag-close. Wala pa nag-abot ang pag-close sa plano sa kaluwasan. Maabot ang panahon nga i-close ni sa Ginoo. Karon naa pa ang iyang kindness. So basahon ta ni og intindihon niya karon ang First Thessalonian. First Thessalonian chapter 5. Importante ni mga kaigsunan. Ato ni paminawan karon. Sige, basahon ta. Kuhaan nyo ang inyong Bible, King James Version. Ayaw basa-basa ang dili King James Version kay puro na tanan litag ni Satanas. Gihukos-pokos na sa mga nag-translate ana. Labi na kanang Bisaya. Gibinasaya naman nila ang King James Version in our dialect. Ma-Waray, ma-Ilocano, ma-Tagalog, ma-Cebuano, ma-Inilonggo, puro na tanan gi hukos-pokos. Dili na literal ang explain nga what I mean literal kanang word for word. That is what I mean. Dili na word for word nga pag-translate kung dili in their own thought, in their own perception, which is fleshly manner. Lust of the flesh in their hearts. Mo nang ilang pag-explain ana, lust of the flesh. Unod-no na nga pagka-explain. Ilagay binisaya kay aron nga haom sa ilang gusto. Kay kanang mga publisher puro na tanan mga sektaryan. Gusto nila explain nila ana sa binisaya, gi-translate nila ang Bible aron mo haom sa ilang gusto nga sektaryan. Sa ilang religion, sa ilang labi na sa debate, sa ilang mo pabor. O sa ilang teaching, sa ilang doktrina nga unod nun nga pagsabot sa Biblia, mapabor kanila mo nang pag-translate nila ana, may hukos-pokos na. So dili maayo magbasa ana nga mga translation dire gid ta magbasa sa King James Version English. Ton inyong English ug ton inyo pagsabot sa English vernacular o I mean sa English sentences, English words. Ton inyo maayong pagsabot kay naa may dictionary. Ang dictionary makatabang sa ato sa pag-explain kung unsa ni ang ingon ni Paul sa King James Version. O sige, basahon ta na ang First Thessalonians chapter 5. Ingon dire sa iyang context. This is King James Version. Akong ginabasa. King James Version ni siya. From outside the Philippines. Gi-order ko ni gawas. Dito sa US ni gikan nga libro. Imported ni kay gusto ko ang original gyud nga naga-imprinta aning King James Version mong ako mapalit. Kay dire sa Pilipinas dili na takasalig dire. Pa original pero focus. Dito sa States kung mahimo makakwarta mo, padala mo anang libro nga makapalit ka mo aning King James Version from US printer. Aron original ang inyo mabasa nga libro nga Bible. Sige, dirita sa First Thessalonians chapter 5. Ato ni basahon mga kaigsunan. Ang ingon sa context din be ready for Christ's return. Mao ni ang number 1 nga hangyo ni Paul. Mao ni ang number 1 nga paningkamot ni Paul, pagtrabaho ni Paul. Mao ning number 1 nga advocacy ni Paul. Humanya isay-isay ang plano sa kaluwasan, ang personal nga advocacy ni Paul, mao ni be ready for Christ's return. Sa ato pa ang tanan nga wali ni Paul about sa pagsaysay sa plano sa kaluwasan, ang tumong gyud ni Paul sa iyang kasing-kasing nga maridi gyud ta pagbalik ni Ginoong Hesus during second coming, all the
human being, be prepared and to welcome the second coming of Christ. Mao na ingon ni Paul dire, be ready for Christ's return. Mao ning yang context. So basahon ta unsa ni ang laman sa write up ni Paul nga ato i-interpret kay kinirbang lisod na kayo na magsultihan ng mga wala kasabot sa plano sa kaluwasan, dili ka intindi, dili ka interpret. So ato ni interpret aron masaysay tani ang plano sa kaluwasan. Okay? Verse 1 of chapter 5. Ablihin nyo ang inyong King James version. Chapter 5, verse 1. Sugod ta. Okay, ako basahon. Be ready for Christ's return. Verse 1. But of the times and the seasons. Okay? He explained about the times. I mean, he cite the times and seasons. Muna ako nga ingon ko nimo, ninyo tanan nga the kindness and the goodness of the Lord every minute, every time, every hour, every year na ang kindness sa Ginoo because of this presence of the teaching of the plan of salvation. Mauning kindness sa Ginoo kanato. Kay diri ta makita kung unsay buhaton ta aron maluwas diri sa saysay nga gisulat ni Paul mitungod sa plano sa kaluwasan. Mauning kindness and goodness sa Ginoo ang plano sa kaluwasan. So Paul said, but of the times and the seasons. Okay? Klaro kayo nga gina pahimangnuan kita ni Paul tungod kay gusto ya ma-ready kita sa pagbalik sa Ginoo. Be ready in Christ's return. Mao ning iyang context. So gisaysay niya, but of the times and seasons, brethren, ye have no need that I write unto you. Intindihan nyo na ang punto ni Paul? Basa mo ba na ako? Sige, basa mo. Ingon niya, but of the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you. Nga naman, parang nagapamilin-bilin na si Paul nga, kay gisaysay nagikan sa Roma, Galacia, Colossian, o Ephesians, gisaysay na dira tanan nga ang balaod si Christ, ang gift si Christ, ang tabernacle si Christ, ang covenant si Christ, ang grasya si Christ, ang love, faith, and belief is the same thing which is obedience of the law. Isa-isa yan na tanan. Love means obedience, faith means obedience, belief means obedience, and obedience is obedience. Isa-isa yan na tanan. Og nag-ingon na sa nga, ang righteousness by faith, mao na ang pag-intindi sa plano sa kaluwasan, nga isulat na ang napulo kasugo sa imong kasing-kasing, ibutang na sa imong mind, isulat sa imong mind, ibutang sa imong kasing-kasing, nga hublas na gid ang kamatuoran, nga ang imong buhaton isalikway ang kalibutanong butang og tumanon ang balaod, kay ang balaod mao na siya ang magbalik sa righteousness back to the sinner on condition through faith in his blood. Dito sa Romans 3:25, gisit niya ang plano sa kaluwasan on condition nga naay provision or pabor nga through faith in his blood ang pagkamatinumanon sa balaod nga nagdugo nga mao si Ginoong Hesus, the righteousness of the law might be declared back to the sinner or be imputed to the sinner, that righteousness of the law, because the blood shedding is for the remission of sin. That is not for salvation of sin. Ang blood shedding, no. Base, gauna-una ka mo nga correct na gyud mo. Ang blood shedding dili na pagluwas sa makasasala, dili na salvation. Ang blood shedding is only a remedial system how to remit the sin. How to remit the sin so that the righteousness of the law might be declared back
to the sinner. Mao nang pagsabot sa bloodshedding, dili na salvation of the sinners. Kung na makaingon ko ngang bogo, magsigig-singgit, ang balao dili makaluwas, tungod kay gilitad na ni Satanas ang iyang utok, way kahadlok sa pagdeceive sa katawhan, sa ilang mga sakop sa ilang simbahan, kaluluoy ang mga hearers, kaluluoy ang katawhan sa tibuok kalibutan, ining magwawali nga bla 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 nga sakop ni Satanas. Ang tinuod, ang bloodshedding is only a remedial system in the dispensation of grace. Nga i-remit ang ato mga sala tungod sa bloodshedding. Once it is already remitted ang atong sala because of bloodshedding, there is a condition that we have to obey the law. Faith into His blood. Faith into His blood. Nga nagdugo, nga mao nang balaod nga siya. Giremit yang atong sala tungod siyang dugo nga gipatulo, na-remit ang atong sala. On condition nga tumanon tang balaod. Kay kung tumanon tang balaod, i-declare back ang righteousness of the law to the sinner. Like Abraham, imputed back to Abraham the righteousness of the law because he obeyed the law completely, ang faithfully obedience of the law. Munang Romans 3:25, wala masabtian ng mga balo-balo nga magwawali, kay wala ka intindi sa teaching ni Paul, kay wala man nila gibasa tanan ang write up ni Paul, kay kunuhay contradict, kunuhay controversial, bugo. Kay wala nag-intindi sa plano sa kaluwasan, mahimo gyud nga litag ni Satanas, counterfeit ni Satanas. Ang bloodshedding dili na siya salvation for the sinner. That is only a remedial system for remission of sin. Once your sin is already remitted of that bloodshedding, then on condition, may condition ka. Through faith in His blood, tumana ang napulo ka sugo, nga nagdugo, nga mao na si Ginoong Hesus, mao nang sugo, nga nagdugo, tumana ang iyang sugo, nga thou shalt not have other God before me, thou shalt not bow any graven images, don't mention the name of the Lord in vain, remember the Sabbath day to keep it holy, thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not commit adultery, thou shalt not bear false witness, and so on and so forth. Mao na ang ginamin aning bloodshedding. Obey, obey, obey and understand the law because the law is Christ and the law is the principle, the uprightness, the truth, and the law is the dominion of the Godhead in their kingdom in heaven. And the law is peace and justice because no dominion can exist without the law because the law is amenable to order. And that is their mystery, the mystery of the Godhead, the mystery of Christ, and the mystery revealed unto Paul. Mao nang pagsabot sa plano sa kaluwasan nga wala maintindihi aning mga balo-balo nga magwawali nga dili magpatudlo. Looy lang kayong mga kaigsuonan, looy lang kayong mga hearers, looy lang kayong mga katawhan nga gideceive aning counterfeit ni Satanas kining magwawali nga wala kasabot sa plano sa kaluwasan, mga balo-balo. Maluoy ko sa mga brethren. Munang mga brethren, moingon sa ako nga, Brad Bal, ang balao di na makaluwas kay walay kamot. Kinsa katudlo nila, kining magwawali nga mga balo-balo kay wala kasabot sa plano sa kaluwasan, kay wala naka-undergan sa usa ka professor nga Doctor of Theology and Doctor of Divinity, gapabilib, gapaburit, gapasikat. Publicity. Because of their lust of the flesh in their hearts. Counterfeit by the devil, and they were all comforted of the pleasure of the world, satisfied because of the pleasure of the world. Munang mga magwawali, nga mga balo-balo, nga wala kasabot sa plano sa kaluwasan. So padayon ta mga kaigsunan, ingon diri ni Paul, but of the times and the seasons, brethren, ye have no need that I will write unto you. So katong nakabasa na sa plano sa kaluwasan, o completely nga nasabtan niya na deep
ang explanation ni Paul about sa plano sa kaluwasan. Morning, pahimangno ni Paul, ingon niya, brethren, ye have no need that I write unto you. Kung naintindihan lang ninyo ang explanation niya gikan sa Roma, paingon diri sa First Thessalonica. Ingon niya, dili na ko kinanglan nga magsulat pa sa inyo. Kay naa na tanan gisaysay ko na ang revelation sa plano sa kaluwasan. Verse 2. Ato naintindihan na po ang verse 2. Ingon niya, for yourselves, klaro ha, sa inyong kaugalingon. Ingon ni Paul, for yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. O na ingon ni Paul, kung di mo kabalo sa plano sa kaluwasan, kay wala ginyo giton likay-likayan ng ninyo tungod kay inyong utok gihiruhan ng tanas na himo ng balo-balo kay inyong understanding nga si Paul controversial, si Paul contradict. Nga pag-iingon nga na si Paul nagbakak, mayo ba na nga magwawali, mayo ba na nga paingon-ingnon nga pastor, pero na ako yung nadunggan dira nga mga gikan sa MBC nga nag-ingon si Paul daw nagbakak. Kaya wala nakasabot sa mga logic ni Paul, sa mga illustration ni Paul, sa mga sumbingay ni Paul. Muna ingon sa verse 2. Ingon niya, for you yourself know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. So katong wala ginagabasa sa plano sa kaluwasan, wala nagatuon sa plano sa kaluwasan, wala kaintindi, wala kasabot sa mga write-up ni Paul, sa mga thought ni Paul, sa mga explanation ni Paul, giunsaya pag-expound kay bogo, tungod nga gihiruan na ni Satanas ang ilang utok, nahimo na silang counterfeit, litag na ni Satanas nga dili nakabalo magsaysay kay di kasabot, og na deceive na ang ilang mga hearers, ang mga sakop sa ilang simbahan, puro na tanan deception nga nahimo ng property ni Satanas, kay nga naman wala ginagtuon sa plano sa kaluwasan, including nga ning mga pastor nga nagawali nga wala gatuon sa plano sa kaluwasan, puro na to sila tanan counterfeit ni Satanas. Looy kayo ang mga brethren, ang mga kaigsuonan, ang mga katawhan sa tibuok kalibutan. Mo ingon ni Paul sa to, for yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. Paimangno na ni Paul. Perfectly, ingon niya, kamo gyud nakabalo nga ang pag-abot sa Ginoo sama sa kawatan. Sa gabi nga wala gyud usa nga makahibalo nga maabot ang kawatan. So kinanglan tun-an ang plano sa kaluwasan. Time, ingon niya, precious. Season, without season, study the plan of salvation because time is gold. Maabot ang panahon nga sa dili na mahibaw-an sa tanan nga mga balok-balok nga magwawali, sa tanan nga mga dili maminaw kay mga stiff-neck, mga hard-headed. Maabot kalit ang second coming, ingon ni Paul. Perfectly you know. Perfectly you know yourselves that in the night second coming will come like a thief. Ya, wala gid mo gatuon, wala gid mo gatuon sa plano sa kaluwasan. Muna ingon ni Paul, who despised the law of Moses, died without mercy, and the judgment of the Lord has no mercy. That's why Satan is trembled, because he knew pretty well that the judgment of the Lord, he will be put into the lake of fire without mercy, including you, nga inyo gideceive ang kamatuoran. You changed the truth into lie, and you didn't allure or didn't endure to the sound doctrine. You trodden underfoot the Son of God through teaching this wrong concept, wrong teaching, diverse and strange doctrine. You did it.
and corrupt communication proceed out of your mouth. You did it. Kining mga pastor nga wala gatuon sa plano sa kalawasan, mga balo-balo nga mga pastor, you did it. You didn't endure to the sound doctrine, and you worship creature more than the creator because of yourselves, because of your lust of the flesh in your heart, and that is the creature that you worship, because Satan is your father, the father of a liar. Liar. You change the truth into lie. Verse 3. Padayon na ta. Ingon si Paul. For when they shall say, ingon si Paul, subayan nyo ang akong verse nga ginabasa-basa sad mo diha. Aron yun silsel sa iyong alimpatakan. Maluoy ka mo sa inyong kaugalingon, mga hearers. Mga viewers nako, maluoy ka mo sa inyong kaugalingon. Maluoy ka mo sa inyong mga pamilya. Maluoy ka mo sa inyong mga relatives, sa inyong mga loved ones. Tunin nyo ni Mayo ang akong ginabasa. Isilsil sa inyong limpatakan ang iyang interpretation. Deep spiritually level. Aron inyo na mahinuktukan. Inyo na mapamalandungan. O inyo usbon ang inyong kinaiya. Usbon ninyo ang inyong lifestyle sa spiritual living. Usbon ninyo ang inyong concept and perception about the perception of the world because of the devil and perception of God because of this writing of Paul in the plan of salvation. Maghinokto ka mo, magpamalandong ka mo, usba nyo ang tanan. Dili pa uli ang tanan, mga kiksunan. Change your lifestyle spiritually. Especially in studying the Bible, particularly in the write-up of Paul from Romans down to the last book that he wrote. Please change your mind. Change your perception. Change your idea. Do not entertain Satan. Do not let your brain power as a pride is there in your brain power. Is there. Do not welcome that pride. Hinoktoke nyo ni. Mag-sober ka mo. O inyo pamalandungan nga ang pagpanawag sa Ginoo niya sa plano sa kalawasan nga ako gina-reiko sa inyo. Dili ni ako iyan na si Ginoo nga gina-reiko ko sa inyo kay gitun-an ko ni sa Doctor of Divinity and Doctor of Philosophy tungod sa plano sa kalawasan. Mao ning gitun-an ko sa akong pila ka semester nga nagatuon ko sa theology, mao ning pinaka sentro nga major sa Bible subject, the plan of salvation. Okay. Ingon niya, for when they shall say, ingon si Paul sa verse 3 na ta, for when they shall say, peace and safety. Tanawa lang. Sila magaingon, peace and safety. Then sudden destruction cometh upon them as travail upon a woman with child, and they shall not escape. Tanawa? Ingon niya. Og niana sila magaingon nga ang peace and safety, then suddenly destruction cometh upon them as travail upon a woman with child, and they shall not escape. Mao ng mga kasakit nga sila gasinggit sa peace and safety. Peace and safety. Then suddenly, then sudden destruction cometh upon them as travail upon a woman with child, and they shall not escape. Di sila ka-escape. Nga naman, kay kanang wala kasabot sa plano sa kaluwasan. Magpatuo-tuo nga sila. Magwawali o kunuhay ang kapaminaw sa ila. Alagad na sa Ginoo.
may peace na, safety na. Pero dili nila nahibaw-an nga ang plano sa kaluwasan ilagi diverse and put it into a strange doctrine. Ug ang plano sa kaluwasan wala giton eh. So became hard to be understood. So ang gawali-wali nga wala na angkor sa plano sa kaluwasan, gapabilib, publicity, gapasikat. Ingon ni Paul, then suddenly destruction cometh upon them, as travail upon the woman with child, and they shall not escape. Dili gid sila kalikay. Dili gid sila kalikay. Uban ang ilang mga anak nga looy kaayo. Muna ingon ako mga kaigsuonan, mag-usab na mo, magbag-o na mo, maghinuktok na mo sa pagtuon sa plano sa kaluwasan. Kay malooy mo sa inyong mga anak, malooy mo sa inyong mga labuan, malooy mo sa inyong mga relatives, malooy mo sa inyong mga friends, close friends, and close relatives, and loved ones, and children, and father and mother. Your bloodline, malooy mo nila, and also your neighbors, malooy mo nila. Pag-change na mo, pagtuon na mo sa plano sa kaluwasan, kamo tanan nga katawhan sa tibuok kalibutan. Please, sa dili pa uli ang tanan, pagtuon mo sa plano sa kaluwasan, sa gisulat ni Paul, og intindihan nyo maayo, ang ginasulti ni Paul, ibalik-balik nyo, tune inyo from verse 1 up to the last verse of every book nga iyang gisulat, og tune inyo iyang thought, spiritual level, dili anang unod nun nga pagsabot, nga inyo i-apply og iliteral sama sa episode 8 inyo gi-apply og inyo gi-literal muna nag-ingon na mo nga ye are saved by grace through faith not of yourself but it is the gift of God. Bugo. San unsaon ko na nga balik-balik nga explain dili gina ninyo masabtan kay gi-counterfeit na mo ni Satanas, nagatuo na gyud ko mo nga naluwas na mo sa episode 8 kay gi-interpret nga application lang, gi-apply lang unod nun. Wala gi-interpret og espirituhanon. Gi-apply unod nun. Literal. Muna si Satanas, munang gusto ni Satanas. Munang diha mo na si Piat mga magwawali nga walay nagtuon sa plano sa kaluwasan. Gihimo nyo lang comics ang write-up ni Paul, gigamit-gamit yung mga teksto ni Paul, pero di mo ka-interpret, nagbuhat-buhat mo sa inyong unod nun nga interpretation, nga dili mao, nga nag-ingon mo, nga ang balaod mo na ang o ang grasya, nga maong balaod, giluwas na mo sa grasya, pinaagi sa pagtuo, nga dawat limpyo, kay giliteral, o gi-apply nga literal, sa unod nun nga perception, nga dili sa level spiritual sama ni Paul. Aminaw mo usab. Ingon ni Paul, logic na ni Paul, dili na kay Christ. Kay Paul na logic. Kay nasabta na ni Paul thoroughly, deeply ang plan of salvation. Naintindihan niya na ang mga illustration. Naintindihan niya na ang explanation sa iyang gitawag interpretation level to the spiritual level. Gi-interpret na ni Paul. Lalom, mo na naingon siya. For by grace are ye saved through faith. Ang buot pasabot. For Christ or the law, ye are saved through. There is an imperative command. Through means action to do. Through faith meaning obedience of the law. Romans 1:5, you will receive grace and became apostles of Christ through obedience to the faith. Because faith target to Jesus, which is the law. And Christ said, if you want to be saved, obey the commandments. Obey the commandments. Matthew 18 and Luke 17. Obey the commandments. First John 3:5. 5:3. This is the love of God, that we obey His commandment. And Romans 1:5, again, I will repeat, you will receive grace and apostleship through obedience to the faith.
Because faith means obedience to the law. Because faith target to Jesus, which is the law. Kung spiritually ang pagkasultian, kung may faith ka, dili na si Satanas, si Jesus na. Kung may faith ka kay Satanas, mo nang giladye ka na, gilitag ka ng Satanas, ni Satanas, counterfeit ka na ng Satanas, ang imo amahan si Satanas nga layar, mo nang faith kay Satanas. Pero kung spiritual ang pag-istoryahan, pag-ingon ni Paul, faith for obedience to the faith. Target si Jesus na. And Jesus means the law. And Jesus said, keep the law so that you will be saved. Muna sang interpretation nga label to higher form, spiritually label. Muna sang ingon ni Paul, interpret. Muna ang hermeneutics, true and correct interpretation, label to the spiritual form. Muna ang hermeneutic. Taka-taka ra mo gamit-gamit na ng hermeneutics. Dayon inyo dayon i-research kay bright kamo, kay aron ingnon nga lalom ang inyong tinun-an. Hoy, ayaw na. Ayaw na paggara-gara. Sunod-sunod pud mo sa mga lain-lain sikta sa religion aron ingnon nga base nahadlok lang mo sa persecution. Munang sunod-sunod ka mo sa laing sikta sa religion kay magpersecution uban makarason mo daan nga pareho rata nga nag-singgit nga ang blaod dili makaluwas kay walay perfect kay ang blaod walay kamot. Mo na dayon ninyo rason kay nahadlok ka mo sa persecution. Ay nata tets sa mga ragid pang istorya. Ye are saved by grace through faith. Kita mo lang na. Gani kasabot on sa grace, wala nga kasabot on sa faith, wala gani kasabot on sa wisdom, manifold wisdom of God. Nya gasigig wali-wali. Ako giingon sa inyo, if you do not know how to interpret true and correct interpretation about the teaching of Paul in hermeneutics principle, true and correct interpretation, muna ingon sa hermeneutics. Kinsang gabuhat anang hermeneutics na terminology, mga true and correct scholars. Dili kamo true and correct scholars sama sa mga Greek scholars. So ayaw pagpabalo-balo ng inyong utok. Ang hermeneutic, true and correct interpretation. Kanya mag-interpret ka sa episode 8. Murag kag batang ulay buot. Dili ni comics ang Biblia. Ang Biblia, spiritual label ni. Otro pod ang gapaminaw nga imo gidisib, looy kaayo. Looy gid kay ang gapaminaw kay na-deceive na nimo sa imong interpretation nga litag ni Satanas o ang imong amahan si Satanas nga bakakon. Pag ingon dira ni Paul nga true faith, that is an imperative command. True action. Faith means obedience of the law. Romans 1 verse 5. Di man mo kasabot sa connection nga ginaingon ni Paul. You should be neat in your study. Kanang neat nga K-N-I-T. Meaning, pareho ba sa example sa net sa volleyball? Net sa fisherman. Gakunik. Munang net, init nimo ang imong thought. In spiritual level, ang true interpretation, spiritually, ayaw i-literal o ayaw i-unod-non in your fleshly manner, in your flesh interpretation. Karon pa ko kabalo mga magwawali nga ingon ana tanan. Karon pa. Okay. Habi ko ang mga magwawali kasabot na ni sa plano sa kaluwasan nga naa naga singgit bisan sa YouTube, mga international preacher, mga Amerikano, mga Negro, mga Pilipino, mga insect, mga tanan nga nakasabot sa gitawag Christianity nga nagtuo-tuo daw ang Bible pulong sa Ginoo, pero pulong man day na Satanas ang ilang ginadala. Kaya wala gi-interpret maayo ang pulong sa Ginoo. So ako karon nagapakitluoy ko kaninyo mga hearers nga nagapaminaw sa akong YouTube viewers, maluoy kamo. Intindihan nyo ang mga
teaching ni Paul aron may pag-asa ta. Ingon ni Paul dire, ingon niya. Balik ta sa to, ingon niya. For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. Perfectly, nakabalo na gid ta nga mabalik ang Ginoo. Pero sama sa kawatan. So kinanglan magsabot gid ta sa plano sa kalawasan. Kay wala nay lain dalan sa kamatuoran nga ato intindihon og ato tun-an og ato ikinabuhi. This right up of Paul, so-called the manifold wisdom of God, which is the revelation of the plan of salvation to him. Manaingon niya, if I explain this, understand my knowledge about the mystery of Christ and the manifold wisdom of this plan of salvation. Kaya wala manguna ninyo nga wala ninyo maintindihi. Kaya wala may professor nga nagtudlo ninyo nga insakto nga professor, Doctor of Divinity and Doctor of Theology. Munang dili ninyo na maintindihan. Ako di ko maulaw pag singgit dires ka matuoran. Kaya naka-under ko, na-undergan ko ni sa isa ka Doctor of Divinity and Doctor of Theology. And this is the right track, the right truth, the right direction, the right pathway to heaven. And the obedience of the law is the right passport to enter into the gateway. Basahan nyo ang Revelation 28:14. Dira nyo makita kung unsa ka importante ang plano sa kaluwasan nga gisaysay pod ni John de Bilab. Kaya ingon ni Paul, gihatag pod ni sa mga prophets og mga apostles, pero dili concentrated nga whole explanation sa plano sa kaluwasan. Mga partly gihatag pod sa ila. Mao na siya ang follow up. Ngayon ni Paul, you should be neat in your teaching about the plan of salvation. Ingon ni Isaias, line after line, precept after precept. Okay, direta sa verse 4. Basahon ta na ning verse 4. But ye, brethren, are not in darkness. Huh? But ye, brethren, are not in darkness, that day should overtake you as a thief. Saan nga niya? Verse 5, 4, interpret nato ni. But ye, kamo, muna yung ni Paul nga, for by grace are ye saved through faith, through obedience. Muna, dirigi yung ni Paul, but ye, brethren, are not in darkness. Kinsa nang ginamin ni Paul? Ang mga uncircumcised member of the righteousness by faith. Mao na ang namin ni Paul. Kaya wala man mo kasabot unsay righteousness by faith. Wala po mo kasabot circumcised and uncircumcised. Mao na sang interpretation nga lalom. Ingon ni Paul, but ye, brethren, are not in darkness, that day should overtake you as a thief. Kinsa man ang ginaingnan ni Paul? Brethren that are not in darkness. Mo ni ang mga Hentel o mga Hebro nga nagtuon sa plano sa kaluwasan sama nila kinsa nga nakaintindi sa plano sa kaluwasan. Number 1 si Paul. O ang mga sakop ni Paul nga nag-accept yun sa teaching sa plano sa kaluwasan nga nagkig-oban yun kay Paul. Moto sila ang nakaintindi ani. Muningon niya brethren. O katong gipangwalihan ni Paul nga nag-absorb Paul sa teaching ni Paul about sa plano sa kaluwasan. Muning ingon ni Paul diri nga, but ye brethren are not in darkness. Meaning ikaw nga individual o kamo nga group nga nagtuon sa plano sa kaluwasan, you are no longer in darkness. Muna ingon ni Paul nga, you are no longer under the law, but under grace. Katong under grace,
muntong wala na sa darkness. Katong you are no longer under the law, wala na ang deeds of the law, meaning ang kamatayon nga ipinalte sa balaod sa imo, dili na mag-abot kanimo. Kay naa naman ka sa grace nga not in darkness. Kay ang grace mo ng plano sa kaluwasan nga imo na sabtan what is faith, what is love, what is obedience, what is belief, what is law, what is covenant. What is manifold wisdom of God? What is dispensation of grace? What is the mystery of Christ? And what is the workmanship of Christ? Kung naintindihan mo na tanan, mo ni ingon ni Paul nga, are not in darkness, and that day should overtake you as a time, as a tape. I mean, overtake you as a tape. Kung sa mangbot pasabot ni Paul, katong nagtuon sa plano sa kaluwasan nga wala na sa darkness kay nasabtan na nila ang right direction, ang right track, ang right good news, and right thought how what to do, what is the requirement, what is all about the deep explanation of the plan of salvation. You are not in the darkness. You are no longer under the law, but under grace. Mo nang bot pasabot kung ikunik-konekta ang thought ni Paul. Ingon niya, that they should overtake you as a thief. Unsa man na? Should overtake you as a thief. Makita na kita sa second coming nga welcome kita sa promise sa Ginoo nga dalon na kita. Ba sa second coming, ang tanan nga nangamatay sa iyang ngalan o ang buhi nga naaghapon sa kamatuoran sa iyang ngalan sakgawon sa tingob nagaingon ang Ginoo. Mo na nang ingon niya nga overtake you as a thief. Sakgawon kita tanan nga nagatuon sa plano sa kaluwasan. Pero kanang bla 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 bla, bla 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 bla, murag kinsag yun nga tininuod nga pagwali, murag kinsag nga Diyos nun ang pagwali, bla bla bla, mga inspirational talk lang na nga counterfeit ni Satanas. Kay nga naman, ang inyong i-explain dira, dili man ang plano sa kaluwasan, kung dili ang inyong unod nun nga concept, ang inyong principle nga unod nun, ang inyong kaugalingon nga pasikat aron ingnon bright. Bla bla bla, bla bla bla. Walay bla 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 nga gi-welcome sa langit. Ang gi-welcome lang sa langit ni asa plano sa kaluwasan nga ginasaysay ni Paul kung unsa ang direction ani, unsa ang deep explanation ani, unsa ang deep manifold wisdom ani, unsa ang deep about sa dispensation of grace, meaning system of the remedial system of the plan of salvation. Mo nang dispensation of grace. Mo nang blood shedding, daghang mga balok-balok nga ang blood shedding kuno giluwas na ta ni Ginoong Hesus sa iyang dugo sa cross. Wrong! Asa man kakabasa diri nga giluwas ka sa dugo ni Ginoong Hesus sa cross. Ang punto ni Paul nga yataga na ta kaluwasan sa dugo ni Ginoong Hesus kay ang interpretation ana lalom sa spiritual level, ang dugo ni Ginoong Hesus mong nagremit sa sala on condition nga kung tumanon ta ang balaod nga maong nagdugo nga mao si Ginoong Hesus ang iyang gisulti nga keep my commandments mo nang iyang karakter unsa man, that is the declaration of the righteousness of the law on condition nga may buhaton ka mao ang pag tuman through faith pagka matinumanon i-declare ang righteousness of the law imputed back to the sinner. Muna sang kondisyon. So dili na ingon nga kay nagdugo si Ginoong Hesus luwas ka na. May kondisyon nga kung imo tumanon, intendihon mo ang plano sa kaluwasan nga naa na ang napulo kasugo ng sulat sa imong kasing-kasing o gisalikway mo ng tibuok nimong kalibutanong butang o spiritually faithful ka na sa pagtuman sa napulo kasugo because of the plan of salvation, concept and principle and perception, then the righteousness of the law should be declared imputed back to you. Mo na ang meaning sa blood shedding.
na ay explanation o requirements nga buhaton mo. Dili kay nag-bloodshedding luwas ka na. O sige daw, kay wala ka kasabot sa plano sa kaluwasan. Tungod lang imong nahibawan, pagtuo lang og grasya. Sulay daw, kung maluwas ka ng episode 28, kaya nga mo na sabtan. Ang dugo ni Ginoong Hesus, nagbayad na sa sala, kay giluwas na taniya, episode 28, we are saved by grace through faith. Sige, i-prove na kung mao na siya ang kaluwasan. True explanation of the plan of salvation and true interpretation of the plan of salvation. Sige, explain daw sa mga teologyan nga, dili balo-balo og correct. Kung dili ka santaon, siguro butangan ka na lang nilag busal nga dili ka lang magsulti. Kaya ang imong sinultian wala gi pulos, walay sulod, walay unod, walay direksyon. Dili na mao ang pagsabot sa plano sa kaluwasan. Kay katong wala gatuon sa plano sa kaluwasan, ang ilang pagsabot nga ang dugo ni Ginoong Hesus mo nang kabayaran sa sala og pagtuo og ang grasya mo nang nakaluwas sa ila. Ta mo lang na ang langit walay dawat limpyo o walay pasayon-sayon ra. Lalom ya ang langit, pinagi sa plano sa kaluwasan. Ton-e ang plano sa kaluwasan. Lalom ang gusto sa Ginoo. Mo gani nga gi, remit yang dugo aron ma-remit ang tanang sala sa kalibutan. Kay ang kaluwasan, dili na siya. Murag lang robot nga i-twist ka sa Ginoo. Naa sa pud lalom nga buluhaton. Mo na ingon kong action plan. Ang responsible person ang Godhead o ang makasasala mismo nga may buluhaton. Ipakita pa nimo ang imong pagkasinsiro pinaagi sa pagsabot sa plano sa kaluwasan. Anha pa ka maluwas, meaning maperfect ka. Yang Ginoo dili siya gusto nga i-twist ka. I-twist. Mo gani sa Adam and Eve. Mga perfect na gid sila. Nakita na sa Ginoo nga dili gid ka kaya ang tao nga human being. Muna nga, ang plano sa kaluwasan, kung masabtan mo ang iyang explanation, kay nasulat na sa imong kasing-kasing, si Jesus na among trabaho uban nimo sa imong willingness sa pagsabot. Munang ingon ni Paul, I can do all things through Christ which strengtheneth me. I was once before like you, a sinner, an atheist. But when the commandments came, ingon ni Paul, I died. Sin revived and I died. Muna kalalom si Paul Manolti nga wala nyo masabti. Wala nyo maintindihan mga balok-balok nga magwawali. Munang episode 8, gihakob-hakob nyo nga sayon-sayon lang. Di mo kasabot what is bloodshedding. Ang una-una nyo giluwas ng kamo sa gipatuluan sa dugo ni Ginusos. Hoy, may kondisyon pa na. May kondisyon nga imo i-interpret ang lalom nga interpretation. Interpretaha what is imputed righteousness. What is declaration of the righteousness of the law. When you speak about bloodshedding, there is a deep explanation. Understand the plan of salvation. Okay, direta sa verse 5. Direta sa verse 5. Ingon niya, ye are all the children of light and the children of the day. We are not of the night nor of darkness. Klaro kayo si Paul magsulti. Muna ingon ko nga si Paul, he is a good educator. He is a good preacher. He is a good man of God. And everything is there in him. All the virtues, all the skills and understanding is there in Paul. And Paul is a real example who interpreted the plan of salvation. Paul is a real example who understood so much the plan of salvation. Ug mao po nang gusto sa Ginoo sa mga makasasala. Mao gani nang sulat niya kay Paul kay sundon ta ang understanding nga naintindihan ni Paul about sa plano sa kaluwasan. Ug mao pa na ang ato chance nga maluwas. Kanang wala gatuon sa plano sa kaluwasan. Dili lang dangerous. Dili lang unsafe. Kanang wala gatuon sa plano sa kaluwasan. Giingon ko na,
counterfeit by the devil and already snared by the devil. Dirita sa verse 5. Ingon niya. Balikon ta ang verse 5. Ye are all the children of light. Intindihan yung bana? Muna nga si Paul, good preacher git siya. Children of light, kato na ang nakasabot sa plano sa kaluwasan. There is light already. There is peace. And there is what? Foundation of clear and unclear concept of the truth because of this understanding of the plan of salvation. There is already truth. Clear. Ngunya, verse 5. Ye are all the children of light and the children of the day. We are not of the night nor of the darkness. Nga naman nagingon sa nga we are not of the night and nor of the darkness. Because those who are followers of the devil, counterfeit by the devil, they are all in darkness and in night and followers of the darkness. Mo nang tinuod. Ingon niya, ingon ni Paul diri, kamo mga anak na sa light. Enlighten na mo sa plano sa kaluwasan. Og katong and the children of the day. Ingon niya. Kay na-enlighten na mo sa plano sa kaluwasan, gitun-an nyo na ning akong write up, naintindihan nyo na tanan ang ako nga thought ug ang ako direction pointing to the higher form. You are a children of the night. I mean, a children of the light. Children na mo sa light. And the children of the day. Okay? Kaya natun-an nyo na ang plano sa kaluwasan, naintindihan nyo na ang peace na ana sa inyo, naintindihan nyo na ang tinuod nga direksyon sa plano sa kaluwasan. You are the children of light. Of the light. All. Ye are all the children of light. And the children of the day. Light and day. They are connected. There is connection. Why? There is light on the day. And there is truth that you have declared. And that is the light. In the plan of salvation teaching. You are there. Clear already. And that is the light. The teaching of the true and correct interpretation in the plan of salvation right up of Paul. Muna sa ang light. And the children of the day. Anak na mo sa kasanag nga mao ang truth beyond the teaching of the plan of salvation. O anak na mo sa adlaw nga mao nang wala nay kadulom, wala nay darkness. Because night and darkness is the direction of the devil. He wanted all the people will be in delirium. Will be in a topsy-turvy direction of spiritual life. Lifestyle of spiritual life. Ang mga tao, magkagubot. Walay direksyon nga tinuod what is light and what is truth and what is day. Kung ang gusto ni Satanas, delirium. Ang ilang espirituhanon nga understanding, walay direksyon. Puro kalibutanon. Puro kalibutanon. Og ingon niya, are not of the night and the darkness, which is the direction of the devil. Okay, direta sa 6. Basahan taning 6. Therefore, let us not sleep. Okay. Og taman lang ta dire sa 6. Itaas-taas naman akong sulti. Ingon niya. Therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. Muna ingon ko nga, let us be sober. Na si Paul tudlo yan nagyad ang akong na-mention ganina nga term nga sober. Let us be sober. Maghinuktok ta. Maghinuktok. Maghinulsol. Magunahuna. Og ato kani pamalandungan maayo ang plano sa kaluwasan. Mao niyang ingon niya diri sa 7. For they that sleep in the night. And they
that be darkened or darken the night. Okay? 7 taman. 7 tataman. Kaya nindot man yung number 7. 7 days a week. This is a powerful number. So, dito sa 7 taman. Balik ta sa 6. Ingon niya. Therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. Di kita magkatulog mga kaiksonan. Uban gid mo namo nako o kami nga nagatuon aning plano sa kaluwasan. Uban gid mo mga kaiksonan ayaw gid katulog. Pagmata gid mo sa pagtuon sa plano sa kaluwasan. Mao ning gusto ni Paul. Kay kining akong ginabasa karon right up ni Paul nga mao ning explanation sa plano sa kaluwasan, mao ning gi-expound niya ang plano sa kaluwasan, mao ning gitudlo niya ang plano sa kaluwasan. So kining First Thessalonian part pa ni sa explanation ni Paul, tanan niyang right up explanation ni sa plano sa kaluwasan. Mao ning sulti sa verse 6 ingon niya, therefore let us not sleep, dili ta magtulog mga kigsunan, bantayan ta maayo, bilaran tagid mayo ang pagtuon sa plano sa kaluwasan. Ingon niya, as do others, but let us watch and be sober. Dili ta sundo ng uban. Ang uban, na-counterfeit na ni Satanas, lalo na ning mga pastor nga nagawali nga wala na angkor sa plano sa kaluwasan, mga counterfeit na ni Satanas. Muna ingon ni Paul, as do others, dili ta sundon sila, do not sleep as do others, let us watch and be sober. Magmatata, og magpamalandong, og magtuon. 7, ingon niya, taman tadri sa 7, for they that sleep, sleep in the night. Kung ikaw nagakatulog, sama gid ka nga madulom ang imong kaugmaon, sleep in the night. Sato pa, madulom ang imong kaugmaon, madulom ang imong direksyon. And they that be drunken and drunken in the night. Apil na ang mga drunk, mga lahubog. Kinakita ni Paul, ang hubog, usa na siya ka activity ni Satanas nga pwede gid ka dugmoko ni Satanas. Kaya ang mga tao karon bisan ingnon nga dili magpahubog kay iya na sa yawa nagpanginmatay na hinuon sa pagpahubog ng pagpahubog. Kay kanang pagpahubog mao nang number 1 nga counterfeit ni Satanas. Mao nang number 1 nga strategy ni Satanas. Unsaon gid niya pagdugmok sa kalag aning mga children in the night. Tinuod. Ngon niya, and they that be drunken are drunken in a night. In the night. Ng mga children in the night. So mga kaigsunan, tama lang ta sa verse 7. Sunod nga semana, magtuon na pud ta. Lalom-lalom. Padayon tani ang First Thessalonian chapter 5. Kay taman man ni sa verse 27 and 28. Ato na natun-an ang 1 to 7, ipadayon tani tuon ang chapter 5 kay daghan pa diri punto nga ato i-interpret nga dili ma-interpret aning mga balo-balo kay kuno si Paul controversial and conflict ato niya interpret i-interpret og tarong kay dili man ta controversial pagsabot kay Paul, dili man ta conflict pagsabot kay Paul, i-interpret kani tinuod pointing to the higher form in a spiritual level. Morning ato ya pag-interpret dili anang mga balo-balo nga pointing to the darkness in the night, and their father is the father of the liar, which is already or definitely streamline the direction of this father of the night, which is the devil. Streamline ang direction niya going to the lake of fire, and his judgment is already prepared into the lake of fire. O nang children of the night in the darkness. So kita ya, tunan ta ang true and correct interpretation as a children of the day and children of the light. Okay mga kaigsunan, taman lang ta diri. Balik ta sunod nga semana, padayon ta ni ang First Thessalonian. Okay? Basa tanihon, padayon ta ni ang atong ginatun-an
nitungod sa Tesalonica sa Bisaya. Dayon tani ah, chapter 5 sunod nga semana. Kining inyong higala Balretita nagaampo kanunay sa inyong kaluwasan. Ako nagaampo kanunay sa inyong pagbag-o sa inyong perception nga magtuon na mo sa plano sa kaluwasan diri sa right up ni Paul. Diri makita ta nga mahimo tang children of the light and children of the day and children of the truth. Mayong hapon mga kaigsuonan, taman lang ta diri kini inyong higala si Balretita magapadayon sa pag saysay kaninyo o sa pagriiko kaninyo sa pag-interpret o tinuod nga interpretation correct and true diri sa plano sa kalawasan nga gisulat ni Paul. Daghang salamat. Bye-bye.